Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hindi lahat ng mambabarang ay masama. Yun po ang nais ko sanang ipaalam sa lahat na buong akala nila porket may nalalaman ng kapangyarihang itim ang isang tao ay masama na kagad. Kadalasan, sa barang nagsisimula ang kwento ng isang pag-ibig na wagas. Ako po si Ava, 48 anyos, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwentong personal kong karanasan noong dalaga pa lamang ako, taong 1997. Kamamatay lang ng aking mga magulang nang kupkupin ako ni Lola Rita. Nag-iisa na lamang siya sa buhay, mayaman at matandang dalaga. Ang pagiging mapera niya ay simple lamang. Malaki man ang bahay niya ay luma na, kaya parang haunted house. Wala din siyang utusan maliban sa akin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit siya hindi nakapag-asawa, gayong napakaganda naman niya. Sa katunayan po niyan, kahawig niya ang namayapang si Gloria Romero. Ang alam ko lang, sa ibang bagay naging abala si Lola Rita at yun ay ang pambabarang. Lola Rita, kailan ka ba titigil sa ginagawa mo? Halos araw-araw ka na lang na nakakulong dyan sa kwarto mo. Palagi kang nakatitig sa salamin. Mamaya niyan matunaw ng refleksyon mo dyan. Iha, apo, hindi ko pwedeng iwanan ng salamin. Alam mo yan, kailangan manatili ako rito. Halos hindi ka na po kasi kumakain eh. Kahit sumubo ka man lang para malamanan niyang tiyan niyo. Kanina pa nakahanda ang pagkain niyo eh. Baka mamaya lumamig na ito. Mamaya na. Lalapit naman ako sa iyo mamaya eh. Lola, wag nang matigas ang ulo. Sige ka, hindi po darating ang Prince Charming mo kapag hindi ka kumain. Ava, hindi magandang biro yan. Alam mo naman yon, hindi ba? Kahit kailan, wag mong gagawing biro ang hindi na siya darating. Alam ko sa puso ko kung anong binitiwan naming pangako sa isa't isa. Pasensya na po, Lola. Paano naman po kasi ayaw niyong kumain eh? Oras na makita kayo ng hinihintay niyong prinsipe, malamang aatras siya sa takot dahil namayat kayo. Ay hindi. Gagawin ko ang lahat mapanatili lang na magandang itsura ko. Kung kinakailangan magsakripisyo na naman ako ng isa pang buhay, gagawin ko. Palagi na lang ganito ang usapan namin araw-araw. Sa mahabang panahon na binabantayan ko si Lola, palagi na lang niyang nababanggit ang tungkol sa kanyang prinsipe, ang kanyang tunay na pag-ibig. Kaya naman maski ako, nangangarap na rin. Matanda na si Lola. Alam ko ang kanyang pinagdaanan. Ang mga lihim niyang dapat sana ay ibinaon na sa limot, binigyan niya ng halaga. Umaasa na sa araw-araw niyang pagsusumikap ay matatagpuan niya ang tunay na pangarap. Minsan nang nabanggit sa akin ni Lola na noong kadalagahan niya, nagkahiwalay sila ng lalaking pinakamamahal niya. Na siya ang napasakay sa tren nung papatakas na sila sa kalupitan ng kanilang mga magulang. Samantalang naiwan naman si Alberto sa kanilang lupang sinilangan. Ayon pa sa lalaki, wag na raw siyang aalis saan man siya naroon ngayon. Hahanapin siya ni Alberto at magsasama na sila habang buhay. Lola Rita, makinig naman po kayo sa akin. Mas masarap pong maghintay sa inyong Prince Charming ng busog, hindi po ba? Ay, sa bagay iha, may punto ka naman. Bueno, ano pa ang ulam natin? Adobong sitaw po, Lola. Maaga ko pong niluto yon. Sitaw na naman. Hindi ba magkakarayuma ako niyan? Araw-araw na lang eh. Wala na po kasing laman ang kusina natin, Lola eh. Naubos na po kagabi. May mga maluluto naman po dyan pero dilata na lang po tsaka hotdog. Di bale, bibigyan kita ng pera. Mamalengke ka ha? Pero may ipapakiusap ako sa'yo, iha. Sana naman pumayag ka. Ano po ba yon, Lola? Kung kaya ko naman po, bakit hindi? Lahat po ng request nyo gagawin ko. Basta maging masaya lang kayo. May ipapadala akong larawan sa'yo. Larawan ito ni Alberto. Sana matingnan-tingnan mo sa paligid kung may nakita kang kahawig niya. Kausapin mo, kaibiganin. Seryoso po ba yan, Lola? Oo naman, mukha ba akong nagbibiro? Ito ba ang itsura ng nagjo-joke?
Lola naman, pati ba sa labas mag-iimbestiga ako? Tsaka mahigit 20 anyos lang po si Lolo Alberto niyan. Paano ko po siya makikilala ngayon? Baka nga matanda na siya ngayon. Iha, sige na. Ngayon lang naman ako makikiusap sa'yo Magbabaka sakali lang naman tayo, hindi ba? Ay, sige na nga po. Basta kung hindi ko po siya makita, uuwi na ako Kasi alam nyo na, kapag nagtagal ako doon, walang makakapagluto ng pananghalian natin. Magugutom kayo. Oo, apo. Pwede ka nang umuwi nun. Hindi mo naman kailangan maghintay doon ng buong araw. Nang mga sandaling yon, tingin ko talaga kay Lola ay nababaliw na. Nagpapasalamat na lang ako na hindi niya ako sinasaktan. Pero siguro talagang gusto lang niyang mahanap ang lalaking nagpatibok ng puso niya. Sa tagal ba naman ng panahon na hindi sila nagkasama, alam kong matindi ang pangungulila niya. Kaya naiintindihan ko siya kung kailangan niya akong apurahin sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Isa pa sa dami ng magagandang bagay na ibinigay niya sa akin, ngayon lang ako makakabawi. Alam kong hindi maluhong tao si Lola dahil lahat ng meron siya, sobra niyang pinahahalagahan. Sa katunayan, gumagamit siya ng mahika para malaman kung malapit na ba niyang makita ang pinakahihintay na lalaki. Mga masasamang tao naman ang kanyang binabarang, mga taong patapon na ang buhay at wala nang panahon pang magbago. Mga mamamatay tao at iba pang kriminal na tinanggalan ng kagandahan sa pamamagitan ng barang. Sa katunayan, may ikinuwento na naman sa akin ng kaibigan kong si Iya nang magkita kami sa palengke. Mabuti na lang maaga kang napunta ngayon sa palengke, Bes. May ikukwento ko sa'yo tungkol sa kapitbahay nating si Mang Tomas. Oo nga paubos na kasi ang stocks namin sa bahay. Alam mo na, kailangan ko na namang mamili. Hindi nga maselan sa pagkain si Lola, pero kailangan ko pa ring piliin. Kapag pinakain ko siya ng mga putahing bawal sa kalusugan niya, siguradong magkakasakit siya Sus, para namang hindi malakas ang lola mo. Parang hindi nga siya nagkakasakit Oo nga, pasalamat nga ako doon, hindi ba? Kasi binigyan ako ng Panginoon ng mabait at malusog na lola. Hindi ako tuluyan naging ulila. Dahil nawala man ang mga magulang ko, pumalit naman si Lola. Tama ka naman, pero kilalanin mo ang taong nag-ampon sa'yo Aba, hindi madali ang makihalubilo sa mga taong estranghero lang naman sa'yo, no? Ang bait kaya ni Lola. Bakit mo naman nasabi yan? May kinalaman ba ito kay Mang Tomas? Ano bang nangyari sa kanya? Ayun, nagwala si Mang Tomas, Bes. Paano nasira daw ang mukha niya? Parang nasunog tapos natuklap ang balat. Nakakadiri nga Napasilip ako kanina sa bahay nila nung napadaan ako. Aba, ayaw ng matanda na tinititigan ang mukha niya. Kaso lang wala siyang magawa kundi ang ibilad ang sarili sa kahihiyan. Kahit ilang beses niyang itaboy ang mga tao, hayun at sinisilip pa rin siya. Baka naman nahihiya siyang makita ng ibang tao ang paso niya sa muka. Kahit nga naman wala tayong kakaibang nararamdaman sa mukha natin, talagang mahihiya tayo kapag napagdidiskitahan, hindi ba? Hay nako, ang sabihin mo, Bes, na karma na si Mang Tomas dahil sa mga pinaggagawa niya. Kilalang masamang tao ang matandang yun Siguro panahon na para magbayad siya ng mga atraso niya. Bakit? Ano bang kasalanan ni Mang Tomas? Hindi mo ba alam? Bali-balitang hired killer si Mang Tomas. May natagpuan ngang bangkay sa bungad ng barangay natin Ang sabi, siya raw ang nakitang huling kasama ng biktima. Nakuhanan pa nga ng fingerprint niya ang bangkay ng biktima Sinubukan siyang kasuhan kaso lang walang mapatunayang ebidensya. Palibhasa malakas ang kapit niya sa mga nasa pwesto. Ano naman ang koneksyon ng pagkakasakit ni Mang Tomas sa mukha dahil sa nangyari? Siya nga raw ang pumatay. Ang slow mo naman Malamang binarang siya ng mga kaanak ng biktima. Para pagdusahin, nakulong na siyang dapat kaso lang nakapiyansa. Tapos hindi na na-follow up yung kaso niya kaya naging malaya. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti nga yung mabarang siya, hindi ba? Nang magtanda naman. Tama ka nga, kaya nga ako talagang magiging masaya ako kapag may nakilala akong mambabarang Lahat siguro ng taong aapihin ako ipababarang ko. Grabe ka naman. Halika na nga, mamili na tayo. Mamaya niyan maubusan na tayo ng mura
Malapit lang din kina Lola Rita ang tinitirhang bahay ni Iya. Mga ilang bloke lang mula sa amin kaya nagkakasabay kami sa paglalakad papunta sa palengke. Baku-baku pa ang kalsada noon. Maraming puno sa tabi ng kalsada kaya kahit hanggang 10:00 ng umaga ay mahamog pa rin sa daraanan. Marami ng tao nang dumating kami sa palengke. Sari-sari ang mga paninda doon. May sariwang isda at mga gulay, mga bagong katay na karne at dry goods. Abala ang lahat sa pamimili. Maging si Iya na katabi ko lamang kanina, isa na sa nakikipagtawaran para sa presyo ng gusto niyang isda. Ako naman tinungo ang stall ng mga karne. May listahan naman akong dala kaya alam ko na kagad kung ano ang bibilhin ko. Napansin kong magandang klase ng karne ng baboy at manok ang ibinebenta ng isang babae. Lumapit ako kagad para magtanong. "Ale, magkano po ito?" Sumagot ang ale at sinabing mura lang daw. Pinili ko ang mga parte at bumili ng 1 kilo. Pagkabayad ko, pumihit ako patalikod para sana lumipat naman sa ibang tindahan nang mabangga ako ng kung sino. Muntik ko nang mabitawan ang dala ko kaya inis kong sininghala ng kung sino mang bumangga sa akin. "Magdahan-dahan ka naman. Ano ba yan? Ang laki-laki ko na nga, hindi mo pa ako nakita." Pasensya na, miss. Nagmamadali kasi ako. Hindi ko naman sinasadya eh. "Ayos lang naman na magmadali. Grabe lang kasi sa parting kailangan mo akong banggain." Hindi ko talaga sinasadya. Nagsorry na nga, hindi ba? Napaangat ako ng tingin at nalaglag muli ang panga nang mapansing tila pamilyar sa akin ang mukha ng lalaking kaharap ko, Miss Winnie. Tuloy nanginginig na napadukot ako sa bulsa ng suot kong pantalon at kaagad na ikunumpara ang lumang larawan ng lalaki mula sa kanya. "Ay, sandali! Mukhang pamilyar ka sa akin ah." Miss, alam ko na yung modus mo. Magpapanggap kang naatraso ko tapos magpapabayad ka, no? "Ano? Hindi ako ganyang klaseng tao ah." Ano pa bang ibang rason mo at kinakausap mo ko ngayon? Aba, nagmamadali ako, miss. Wala akong oras para makipaglokohan. Teka, sandali lang kasi. Hindi naman kita pipigilan kung hindi mahalaga ang sasabihin ko sa'yo eh. Alam kong ikaw to. Ano? Hindi pwedeng maging ako yan, miss. Nakabarungang lalaki sa larawang yan. Mukha ba akong makaluma? Sa tingin ko nga, kung kikwentahin ang tagal ng pagkakupas ng litratong yan, kaedad din ng lolo at lola ko, no? Pero para kayong pinagbiyak na bunga. Ikaw ang lalaking hinahanap ng lola ko. Hindi nga kasi ako yan. Wala akong natatandaang nagpakuha ko ng larawan na suot ang isang makalumang damit. Pero pinapahanap sa akin ni lola ang lalaking nasa larawang ito. Baka naman pwedeng magpanggap ka na lang muna kung hindi ikaw to. Matanda na kasi si lola eh, at ang hiling niya bago siya mamatay, makasama man lang niya ang lalaking minamahal niya. Nababaliw ka ba, miss? Paano ako magiging minamahal ng lola mo? Gayong nakikita mo naman ako ngayon. Hindi ako matanda. Ay, maiwan na nga kita. Bakit ba ako nag-aaksaya ng panahon na makipag-usap sa babaeng baliw na kagaya mo? Hindi ako nakaangal nang walang sabi-sabing iniwan nga ako ng lalaki. Nanghihinayang na sinundan ko na lang siya ng tingin. Sa tingin ko din kasi, suplado siya kaya wala na akong balak pang habulin siya. Ipinagpatuloy ko na lang ang pamimili hanggang sa makatapos at magkita kami ni Iya sa tagpuan. Alam mo, Bes, may babaeng dinukutan ng wallet sa bandaron. Naku, nagsisisigaw. Malaking halaga raw ang laman ng pitaka niya. Pati nga ako nakihabol eh. Kaso lang, mabagal akong tumakbo. Hindi ko naabutan. Pero may mga kalalakihan namang naglakas ng loob na tumulong. Talaga? Naku, nahuli naman ba? Hindi eh. Ang bilis tumakbo. Kaso lang mukhang mahihirapan na silang hanapin yun. Dayo daw kasi. Dayo na kinabisado ang pasikot-sikot sa lugar natin kaya nalamangan sila. Abusado na talaga ang mga tao ngayon ano. Wala na silang pinipili. Kahit malalaki naman ang katawan, mas ginugusto nilang gumawa ng masama. Oo nga eh. Mga taong ayaw magbanat ng buto at umaasa lang sa pinagkakakitaan ng iba. Mga walang hiya talaga. Naku, buti na lang hindi ako nadukutan. Kapag nagkataon, mamamatay na sila sa titig ko pa lang. Hay nako, tama na nga yan. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Magluluto pa ako ng pananghalian eh. Mabuti pa nga, nakaka-high blood talaga ang mamalengke.
Teka, mabigat na naman ang dala natin. Sumakay na lang tayo at kung maglalakad baka mangalay pa tayo. Halika, mag-abang na tayo. Mabilis kaming pumara ni Iya ng masasakyan. Tirik na ang araw at nakakaramdam na rin ako ng gutom. Unang bumaba si Iya at nagpaalam na kami sa isa't isa. Nang ako na ang bababa, kaagad ako nagbayad ng pamasahe. Hinakot ko ang mga pinamili papasok sa bahay. Naabutan ko si Lola Rita na may hinihilang malaking kahon palabas ng bodega. Nagulat ako at nag-alala kasi nga mabigat yun. Dali-dali kong nilapag ang mga dala ko at kaagad ko siyang inalalayan. Lola, bakit mo naman pinipilit na hilahin yan? Diyos ko naman, La. Tingin ko nga sa'yo hirap na eh. Hayaan mo na ako, Apo. Kailangan kong halongkatin ulit ang mga naitabi kong gamit ni Alberto. Ilalagay ko lang sana sa ibaba ng cabinet na yan. Parang palamuti, ganun ba? Gusto ko kasi, saang banda ko sa bahay na ito mapagawi, makikita ko ang mga bagay na nagpapaalala sa akin ng lalaking pinakamamahal ko. Lola, dapat po hinintay niyo na ako. Mabigat po ito Paano na lang kapag nabinat kayo? Di mapipilitan akong dalhin kayo sa ospital. Alam niyo naman po yun, hindi po ba? Sa panahon ngayon, bawal magkasakit. Bukod sa magastos, amoy gamot dun sa ospital. Baka mas lalo kayong manghina. Ay, pasensya na. Ewan ko ba, halos araw-araw naman akong naghihintay sa kanya. Pero parang nakukulangan ako sa oras. Parang hindi pa sapat. Gusto kong humaba pa ang buhay ko. Paano naman po mangyayari yon kung ganyang inaabuso nyo ang sarili nyo? Hay naku, La, ako na po ang bahala rito, ha? Sige na, ang mabuti pa, iwanan na muna natin ito dito. Tapos pumunta muna tayo sa kusina. May dala po akong kakanin, pagsaluhan natin. Sige. Alam mo, Iha, napagdesisyonan ko na. Tutal, malaki naman itong tinitirhan natin. Paupahan na natin ang ibang kwarto para naman magamit ng iba at mapakinabangan, hindi ba? Tama po kayo dyan, La. Hayaan nyo magpapaskil po ako ng karatula sa labas para kapag may nakabasa, makakahanap kagad tayo ng tenant para naman hindi tayong dalawa lang ang pagala-gala dito sa loob. Maraming salamat, Apo. Napakabuti mo talaga sa akin. Hindi ako nagsisisi na inampon kita. Higit pa sa sariling kadugo, mapagmahal at matapat. Maliit na bagay lang po. Tsaka lahat ng kabutihan niyo sa akin ay ginagantihan ko lang din po. Sana wag kayong magsawa na ampunin ako, ha. Nakangiti kong wika sa kanya. Aminado ko na habang nagkakaedad si Lola, nagiging matigas na rin ang ulo niya. Yung tipong kahit bawal gusto niyang ipagpatuloy. Ayaw niya na dinidiktahan siya o pinagsasabihan. Tsaka halos walang oras na tinititigan niya ang salamin sa loob ng kwarto niya para sipatin kung may namumuuna naman bang kakaiba sa kanyang muka. Minsan, napapansin ko kasi na may nagsisigapangan ng ugat sa kanyang noo o minsan naman sa leeg. Alam kong hindi yun normal. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, kinausap ko siya ng masinsinan. Lola, wag po sana kayong magagalit, ha? May kinalaman po ba kayo sa nangyari kay Mang Tomas? Bakit mo naman naitanong? Nakita ko po kasi siya noong isang araw Masaklap ang sinapit ng pagmumukha niya. Parang chicharon bulaklak. Tsaka galit na galit siya sa bumarang sa kanya. Nagbanta pa nga po ng kung ano-ano Tsaka narinig ko dinala siya sa ospital. Wala naman daw pong findings ang doktor. Ang sabi wala siyang sakit. Ewan ko ba, kapag naaalala kong mukha niya nandidiri ako. Parang ayoko na tuloy kumain ng chicharon. Ganon ba? Iha, hindi ka naman siguro manghihinayang sa mga taong may malupit na gawain, hindi ba? Dapat lang sa kanya ang magkasakit. Nang sa gayon, hindi na siya makalabas ng bahay at magawa ang lahat ng nakasanayan niyang gawin, hindi ba? Sa bagay nga po, ilang buhay din po ang nailigtas dahil sa karamdaman niya ngayon. Kasi kung hindi siya nagkasakit, malamang dating gawi siya. Baka nga nag-curfew na naman tayo para maiwasan ang sakuna. Tao po! Iha, mukhang may tao. Baka naman may nakabasa na sa dinikit mong karatula sa labas. Teka at nang makausap ko nga, swerte na ito.
Ako na po, Lola. Dito na lang po kayo. Kapag nakumpirma ko ang sadya niya, tsaka ko na lang po ipapakausap sa inyo. Mapapagod po kayo sa paglalakad eh. Batang ito talaga. Masyado kong iniingatan. Malapit lang naman ang balkonahe. Pwede namang doon na ako maghintay. Ayos lang po, Lola. Ako na po ang bahala. Dali-dali akong lumabas ng bahay at lumapit sa may tarangkahan. May natanaw akong lalaki. Sa tingin ko ay mahigit nasa 30 anyos na siya. Matikas ang pangangatawan at may pagkamoreno. May sukbit na bag at mukhang nanggaling sa malayong probinsya. Magandang araw po. Ano pong kailangan nila? Nabasa ko kasi dito sa karatula na nagpapaupa kayo ng kwarto. Interesado sana ako eh. Ganun po ba? Mawalang galang na po. May mga dala po ba kayong requirements kagaya nung nasa labas? Kakailanganin po kasi namin sa pagpapatuloy sa inyo. Huwag kang mag-alala, miss. Kumpleto ako sa papeles at mabuti naman akong tao. Sige po, hali kayo, pasok. Lola, may kakausap daw po sa inyo tungkol sa pagrerenta ng kwarto. Sino ba yan, iha? Uupa raw po sa isa sa mga kwarto, Lola. Tumango si Lola Rita at pinaupo kagad ang lalaki sa may upuan sa balkonahe. Nagpakilala ang lalaki bilang si Ben, taga-probinsya. Hinayaan ko na lang silang mag-usap ni Lola para magkasundo sa bayaran at sa iba pang batas niya sa loob ng bahay. Maya-maya pa, nagsilbing tour guide si Lola na ipinakita kay Kuya Ben kung saan kwarto siya mananatili. Kahit papaano, nakaramdam kami ng katiwasayan ng may makakasama na kami sa bahay. Tumutulong kasi si Kuya Ben sa mga gawain. Nagsisibak siya ng kahoy, minsan nagiging tubero at karpintero pa namin. Kuya, maraming salamat po sa pagtulong mo sa amin ha. Naku, minsan hindi ko na nga po nagagawa pang magsibak ng kahoy dahil sa dami ng gawain eh. Nasanay na tuloy kami sa uling na nabibili sa palengke. Wala yun, Ava. Sanay naman ako sa gawaing bahay eh. Saka magaan na trabaho lang to para sa akin. Ano po bang trabaho nyo sa probinsya? Para kasing sanay na sanay kayo sa mabibigat na trabaho eh. Isa akong antingero. Yun nangongolekta ng mga mutya. Ganun. Nick, trabaho ba yun? Parang hindi naman eh. Hindi ko masasabing trabaho. Pero yun ang isa sa pinagkakaabalahan ko. At kaya ako napadpad dito dahil naghahanap ako ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na pwede kong mapagkuhanan ng bagong koleksyong agimat. Kagaya po ng mga engkanto? Hindi lang basta mga engkanto, pati aswang at mambabarang. Babawian ko ng kakayahan kapag nanlaban. Kaya ayun, minsan nasasaktan ko. May mga nakasagupa na po ba kayo, kuya? Oo, meron na. Lalo na yung mga manananggal sa bayan namin. Nakakatakot naman ang tungkol sa manananggal. Hindi sila uubra sa akin eh. Saka may mga mutya na akong nabawi tungkol sa mga nasabing nilalang. Ang habol ko naman ngayon ay tungkol sa mga mambabarang. Balita ko kasi malakas na uri sila ng mga nilalang. Bigla akong napalunok sa narinig ko mula kay Kuya Ben. Hindi siya isang ordinaryong tao. Kung ganoon, delikado si Lola Rita sa presensya ng antingero. Halos pabulong na lamang nang magpasya kong magpaalam sa kanya. Si Lola Rita kagad ang tinumbok ko. Kailangan kong ipaalam sa kanya na may mga taong posibleng magka-interes sa pinaggagawa niya. Baka nga saktan pa siya eh. Walang paalam na pumasok ako sa kwarto ni Lola para sana balaan siya sa klase ng taong tinanggap namin. Pero nagtaka ako nang makitang madilim sa loob ng kwarto niya. Lola Rita, nandito po ba kayo? Kailangan ko po kayong makausap. Kunot noo kong inaninag si Lola sa loob hanggang sa makarating ako sa banyo. May mga nakasinding itim na kandila sa sahig. Mababa ang temperatura sa loob ng kanyang silid kaya alam ko na kagad na may ginagawa na naman siya. Sa loob ng banyo naririnig ko ang pagbulong-bulong ni Lola ng mga katagang hindi ko maintindihan kung ano. Mga katagang sa tingin ko ay ginagamit niya bilang parte ng kanyang orasyon. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansing may hawak pala siyang manika at kasalukuyan nitong tinutusok.
Napatakip ako ng aking bibig. Ibang-iba ang presensya ni Lola ngayon kesa sa mga nakaraan na kausap ko siya. Kaya naman para wag ko na siyang maabala pa, umalis na lang ako. Mamaya ko na lang siya kakausapin. Lumabas ako ng bahay at nagpahangin sa harapan ng tarangkahan namin. Huminga ako ng malalim. Iniisip ko ang mga sasabihin ko nang mamataan ng pamilyar na figura ng babaeng dadaan sa harapan ko. Ang aking kaibigan. Nagpasya ako makipagkwentuhan muna kay Iya. Nagkataon kasi na pauwi na siya mula sa kung saan siya nagpunta. Inaya ko pa nga siyang kumain ng kwek-kwek sa tapat namin. Bes, saan ka galing? Mukhang seryoso ang mukha mo ah. Tara, kwek-kwek. Uy, Bes, galing ako sa mananahing si Aling Rona. Ipapatahi ko sana ang sira nitong palda ko eh. Wala na akong magamit na pangsimba eh. Kaso lang nalaman kong malubha pala si Aling Rona. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nagkasakit ba? Oo eh. Ayun, pumutok ang mga mata niya. Nagwawala nga eh. Dadalhin yata sa doktor. Ewan ko nga lang ba kung may magiging findings ulit doon. Diyos ko, bakit naman nangyari yun? Nakakatakot naman yan. Pati ba mata niya tinamaan ng kamalasan? Bigla na lang daw pumutok na parang lobo. Ay basta, hindi ko na maikwento ang buong detalye. Kinikilabutan ako eh. As in, nakakadiri talaga. Ano ba naman tong nangyayari sa atin? Nakakatakot na mga dumadapong sakit sa mga tao. Atin na lang to ah. Ang narinig kong bulungan ng mga marites doon malapit sa bahay niya, baka raw kinulam si Aling Rona. Abay kababaeng tao, hindi natatakot na mamboso eh. Walang yan naman oh, nagagawa niya pa yun? Oo, Bes. Yung mga binobosohan niya, mga taong nagsusukat ng bagong tahi niyang damit. Ang halay naman pala ng babaeng yan. Ilang taon lang ba si Aling Rona? Nasa 40 ba? Para namang wala siyang asawa? Sinabi mo pa. Hay nako, tama na nga yan. Para na tayong mga marites nito, no? Hayaan na nga lang natin. Maghahanap na lang ako ng ibang taong makakatahi ng sira ng palda ko. Mabuti pa nga. Sa pagkakaalam ko may mananahi naman sa kabilang kanto. Pwede mong subukan doon. Tama ka, Bes. Di bale, malalaman at malalaman din natin kung sino ang nambabarang sa lugar na ito. Pangako, sasaluduhan ko siya. Ngumiti na lamang ako at hindi na siya sinagot pa. Kahit may konting nalalaman na ako tungkol sa posibleng may kagagawa ng lahat ng ito, alam ko naman na hindi ko siya pwedeng ipagkanulo sa iba. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag naipahamak ko siya kaya mas maiging wala na akong maibahagi pang detalye. Matapos ang pag-uusap naming yon, pumasok na ako sa bahay. Nakalimutan ko na ang tungkol sa kwek-kwek at nawalan na rin ako ng ganang kumain lalo na't naaalala ko ang kwento ng kaibigan ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nagpasya kong hanapin si Lola. Naabutan ko siya sa kusina, umiinom ng tubig. Hindi ko makita si Kuya Ben kaya nilapitan ko si Lola. Lola Rita, mabuti po at nandito ka na. Iha, nariyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Pasensya na po Lola. Lumabas kasi ako ng bahay eh. Nagkwentuhan kami saglit ni Iya. Napadaan kasi siya galing sa mananahi. Bakit po Lola? Napansin kasi kita kanina. Parang pumasok ka sa kwarto ko. Baka mahalagang sadya mo kaya pagkatapos ng ginagawa ko, sinundan na lang kita rito. Opo Lola. Pasensya na po at hindi na ako kumatok. Nakita ko kasi kanina na abala ka. Ano bang sadya mo? May sasabihin sana akong mahalaga Lola tungkol kay Kuya Ben. Bakit? Ano bang sasabihin mo tungkol sa kanya? Antingero po pala si Kuya Ben ano? Lola, hindi po pala natin siya lubusang kilala. Ganun ba? Abay mainam yan, may antingero sa bahay natin. Pero Lola, hindi lang yun ang nais kong sabihin sa inyo. Ang totoo po niyan, may mga hinahanap na tao si Kuya Ben kaya kailangan niyo pong mag-ingat. Hindi po siya mapagkakatiwalaan, Lola. Iha, huwag kang mag-alala. Walang sino man ang makakapanakit sa akin. Alam mong kaya ko silang labanan. Kaya ko silang saktan kung kinakailangan. Hindi ako ang tipo ng taong magpapatalo. Alam mo yan.
Pero Lola, hindi ko po maiwasang kabahan. Tama ba na tinanggap natin si Kuya Ben dito sa bahay? Baka bigla na lang niya tayong traidorin. Hindi siya ang makakapigil sa akin, Iha. Marami pa akong kailangan mabarang. Kailangan ko sila para manatili akong malakas. Habang nabibigyan ko ng karamdaman ng iba, ay lumilipat sa akin ang kanilang lakas at kakayahan. Baka nga dumating ang araw, kaya kong maging bata eh. Nang sa gayon, ilang taon man ang lumipas, makakaya ko pa ring maghintay kay Alberto. Kinilabutan ako sa sinabi ni Lola. Ito pa rin ang kahahantungan ng usapan namin sa hinihintay niyang prinsipe. Gusto ko nang sabihin tama na, itigil na niya ang ginagawa niya pero walang tinig ang lumabas mula sa aking bibig. Wala akong lakas na pigilan siya at alam kong ako na lang mismo ang maghahanap ng paraan para maproteksyonan si Lola. Isang araw, nagpa siya akong magpakita kay Iya. Matagal na kaming magkaibigan ni Iya. Siguro naman mapagkakatiwalaan ko siya. Sa palengke namin napagpasyahan na mag-usap. Wala pa ang aking kaibigan nang dumating ako ron. Marami ng tao pero hindi ko na sila pinansin pa. Naupo ako sa isang stall ng putuhan at bumili ng makakain. Nakaharap ako sa umuusok na mainit na tsokolate at puto sa mesa nang lumapit sa akin ang isang lalaking may pamilyar na muka. Muntik na akong mapamulagat nang makita ang lalaking kamukha ni Alberto. Naupo na lang bigla sa katapat kong upuan. Ikaw? Ikaw ang babaeng nakabanggaan ko nung mga nakaraang araw ah. Ako nga. Bakit? Anong problema? Natatandaan ko. Sinabi mong ako ang hinahanap ng lola mo. Kung hindi ako nagkakamali, Alberto ba ang pangalan ng lalaking hinahanap mo? Sabi mo hindi ikaw yun, hindi ba? Tsaka paano mo nalamang Alberto ang pangalan ng matandang lalaking kailangan kong makausap? Bakit pinag-interesan mo pang itanong sa akin yun ngayon? Kilala mo ba siya? Nasaan ang lola mo? Kailangan ko siyang makausap. Teka lang ha, nung una todo tanggi ka sa mga sinabi ko sa'yo noon. Pero bakit ngayon? Pasensya na, pero tatapatin kita. Ang taong binanggit mo noon ay ang lolo ko. At ngayon ko lang yun napagtanto. Baka naman nanloloko ka lang. Bigyan mo nga ako ng palatandaan para paniwalaan kita. Ang pangalan ng lola mo, siya si Aling Rita, hindi ba? Madaling itanong yan eh. Kilala ako dito sa palengke. Malay ko ba kung nagtanong-tanong ka muna sa ibang mga tao dyan sa tabi-tabi? Siguro, hindi ka maniniwala sa akin. Pero huli na mapagtanto ko ang lola mo, ang babaeng matagal nang hinahanap ng lolo ko. Ito ang ebidensya ko. Nagulat ako nang ilabas ni Alfonso ang isang lumang larawan. Tila ba karugtong ito ng larawang nasa pangangalaga ko. Makikita ko doon si Alberto, katabi ang isang napakagandang babae na sa tingin ko ay si Lola Rita. Nagsimula sa pagkabog ang dibdib ko, kitang-kita sa larawan ang matinding pagmamahalan nila sa isa't isa. Sa likuran ng nasabing larawan ay may nakasulat na pangalan, Alberto at Rita. Hindi ko sinasadyang mapaluha nang makita ang katibayang dala ni Alfonso. Sa pagkakataong yun, alam kong hindi siya nagsisinungaling. Naluluhang hinarap ko ang lalaki at nginitian kahit nanginginig. Totoo ba ito? Matatapos na ang paghihintay ni Lola. Masaya ako para sa kanya. Sobrang saya. Nasaan ba siya ngayon? Pwede ko ba siyang makausap? Para naman maipaalam ko sa kanya ang sadya ko. Sige, isasama kita sa bahay. Naroon si Lola Rita. Sigurado ako matataranta na naman yun sa natuklasan ko ngayon. Teka lang miss, hindi ko pa alam ang pangalan mo eh. Pwede ba kitang makilala? Ako si Ava. Lola lang ang tawag ko kay Lola Rita. Pero hindi niya ako tunay na apo. Ampon lang niya ako. Kinupkup niya ako nang mamatay ang mga magulang ko. Okay lang yan. Ako naman, apo ng kapatid ni Lolo Alberto. Pero syempre, lolo ko pa rin siya. Nang magkakilala na kami, nakalimutan ko na ang tungkol sa usapan namin ni Iya. Naisip ko, mas mahalaga kasi ang sadya ni Alfonso kesa sa sadya ko kay Iya. Pwede ko namang ipagpaliban yun ngayon at itakda na lang sa ibang araw. Tsaka nagbilin ako sa tindera ng putuhan na may importante kong nilakad kaya hindi ko na siya nahintay.
Pagdating sa bahay, naabutan ko pang dinidiligan ni Lola Rita ang mga paborito niyang orchid sa bakuran. Kaagad kong tinawag ang kanyang atensyon. Lola Rita, nasan po kayo? May mahalaga po akong sasabihin sa inyo, Lola. Oh, Apo, nariyan ka na pala. Bakit ba sumisigaw ka at… Alberto? Lola? Humahagulgol na kaagad na nilapitan ng matanda ang kasama kong lalaki. Hinawakan ng pisngi nito at hinagod. Makailang beses na tinitigan, sinisigurong totoo ang kanyang nakikita at hindi basta namamalik mata lang. Alberto, ikaw na ba yan? Bumata ka. Nagtagumpay ka ba? Paano mo nagawa ito? Pasensya na po, Lola Rita. Nagkamali po kayo. Hindi po ako si Alberto. Ako po ang apo niya, si Alfonso. Tama po ang sinabi niya, Lola. Siya po ang apo ng lalaking matagal mo nang hinihintay. Kung hindi ikaw si Alberto, nasan siya, iho? Matagal na panahon ko nang hinihintay ang minamahal ko. Sana naman hayaan mo kung makausap at makasama na siya ngayon. Iyon na nga po eh. Kailangan niyo siyang makita. Kung ayos lang po sa inyo, isasama ko po kayo ngayon sa probinsya. Pero ang sabi niya, wag akong umalis dito. Nakakasigurado ka ba sa sinasabi mo, iho? Baka naman niloloko mo lang ako. Hindi na po niya kayang bumiyahe, Lola. Kaya pasensya na po kung kayo ang kailangan dalhin ko sa kanya. Sige, sinabi na niya ang bagay na yan at hindi ako tatanggi. Makikipagkita ako sa kanya. Iha, maghanda ka na at magbihis. Babiyahe tayo ngayon sa probinsya. Makakasama ko na ang Alberto ko. Agad-agad, Lola? Wala na tayong kailangang sayangin na panahon. Pupuntahan ko na kagad ang lalaking nag-iisang nagpatibok ng puso ko. Wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon sa sinabi ni Lola. Naiintindihan ko naman siya. Matagal na niyang hinihintay si Alberto. Ngayong tadhana na mismo ang naghanap ng paraan para magkita silang dalawa, tatanggi pa ba ako? Gusto ko naman na maging masaya ang lola ko. Kaya makalipas ang ilang minuto, naririnig ko na si Lola Rita na kinakausap si Kuya Ben para sa iilang araw niyang pananatili na muna sa bahay. Maliban pa ron, kapitbahay naman namin ng chairman ng aming barangay at kinausap din namin para proteksyonan ang aming bahay. Pumayag naman ang butihin naming kalapit-bahay kaya kahit papaano napanatag ang aming loob. Sakali man na medyo matagalan kami sa lugar na pupuntahan namin. Si Iya naman, saglit kong kinausap at nagkasundo na kami na maliban kina chairman at sa iba pang kapitbahay, sisilip-silipin na rin niya ang tenant namin. Nang sa gayon masiguro namin na wala siyang ibang pakikialaman maliban na lang sa mga bagay at lugar kung saan pinahintulutan siya ni Lola. Ano, Iha? Sa tingin mo ba maganda na itong suot ko? Kahit ano pang isuot niyo, Lola, maganda kayo. Tama na po yan. Naghihintay na si Alfonso sa labas. Salamat, Iha. Naku, hindi ko talaga maiwasang manabik. Napakatagal ng panahon na magkahiwalay kami. Ngayon mabibigyan na ng katuparan ang lahat ng aming mga pangarap. Masaya po ako para sa inyo, Lola. Sana po magkita na kayo kagad. Sabik na akong magkaroon ng lolo. Lola Rita, Ava, narito na ang taxi na pinara ko. Halina kayo. Sumunod kami kay Alfonso at sumakay na nga ng sasakyan. Naging swabe at maayos naman ang aming biyahe. Pagdating namin sa lugar na pinagmulan nila Lola, napansin ko siyang pumikit at napahinga ng malalim. Alam kong ninanamnam niya ang alaala ng nakaraan. Huminto ang aming sasakyan sa isang lumang bahay Kastila sa may kabisera. Mistula itong museum kung titignan, kaso lang may mga detalye sa bakuran ng bahay na palatandaang tinirhan ito ng mga tao. Lola, hali kayo, pasok po. Natatandaan niyo pa po ba ang bahay na ito? Oo, ito ang bahay nila Alberto. Nasaan siya?
Ay, matagal ng panahon mula nang maiwan ko ang lugar na ito. Napakaraming nagbago. Pero ang bahay na ito, wala man lang nag-iba. Ganoon na ganoon pa rin. Maliban na lang sa takbo ng panahon. Nararamdaman kong malayo na kami sa mapanghusgang mga mata ng bawat tao at mamamayang minsan na kaming kinutya at ginawang masama. Nasa loob po. Hinihintay kayo. Lola, hawakan na po kita para hindi ka mahirapan. Nakakapanibago si Alberto. Bakit kaya hindi niya tayo sinalubong? Dati apo, nakagawian na ni Alberto ang salubungin ako sa tuwing darating ako sa aming tagpuan. Ang totoo niyan, ito ang unang pagkakataong makakapasok ako sa bahay ng pamilya niya. Bakit naman po, Lola? Wagas naman ang pag-iibigan niyo, hindi po ba? Hindi kailanman naging maayos ang trato sa akin ng pamilya ni Alberto. Sila ay nagmula sa pamilya ng mga mangkukulam. Ako naman nagmula sa pamilya ng mga mambabarang. Barang at kulam? Hindi po ba magkapareho lang yun? Diyan ka nagkakamali, apo. Ang kulam ay isang klase ng gawain kung saan bibigyan ng sakit ang isang tao sa pamamagitan ng sumpa. Samantalang ang barang ay mas nakakahindik na bersyon ng kulam. Gagamit tayo ng mga insekto at makakamandag na hayop para pagdusahin ang ating mga kinamumuhiang tao. Akala ko talaga magkatulad lang ang mga yan. Hindi pala, mas masahol at mabagsik pala ang barang. Oo, iha. Napakarami ko pang hindi na ikukwento sa'yo. Pero asahan mong darating ang araw, malalaman mo rin ang lahat. Hindi ka na iba sa akin kaya lahat ng meron ako mapapasayo rin. Lola, sabihin man ng iba na hindi ka panipaniwala ang kabutihan ko, pero masaya na po ako na binigyan niyo ako ng bahay at pagkain. Binigyan niyo ako ng pamilya na matagal nang wala sa akin. Kaya kung pag-uusapan natin ang lahat ng meron kayo, hindi naman po ito mahalaga sa akin eh. Ngunit iingatan ko po yon dahil sa ito ay pinahahalagahan ninyo. Maraming salamat aking apo. Tara, pumasok na tayo. Nagtaka pa ako nang mapansing nakaitim ang halos lahat ng bisita sa bahay na yon. May mga nagbubulungan at palihim na nag-uusap. Nagtitinginan at alam kong pinag-uusapan kami. Nang tuluyan kaming makapasok, nawala kagad ang aking ngiti. Sa pinakaunahan ng aming kinatatayuan, nakahimlay ang animoy natutulog na lang na si Lolo Alberto. Nasa loob ng kanyang kabaong. Nahigit ko ang aking hininga, pero mas hindi ko napaghandaan ang sasabihin ni Lola Rita. Alberto, mahal ko, narito na ako. Bakit ka natutulog sa kahon na yan? Hindi ba at pinasundo mo kami sa apo mo? Lola, nakahiga na sa kabaong si Lolo Alberto. Hindi na po siya gigising pa. Hindi na po kayo magkakausap. Patay na po siya, Lola. Ito po ang huling-hiling sa amin ni Lolo Alberto, la. Ang magkita kayo bago pa man siya ilibing. Anya, wag mo na siyang hintayin. Hindi niya nakinaya ang kanyang karamdaman. Anong ibig mong sabihin, iho? Malubha na po si Lolo bago pa man magkita kami ni Ava sa palengke at masabi sa kanya na kayo ang hinahanap ko. Sumuko na po si Lolo, Lola Rita. Humihingi siya ng paumanhin na hindi na maipagpapatuloy ang inyong pagmamahalan. Pero hihintayin ka niya sa mundong ginawa niya para sa inyo. Iniwan na ako ni Alberto. Hindi na kami magkikita pa. Wala nang silbi ang paghihintay ko. Umasa ako ng sobra. Tahan na po, Lola. Huwag na po kayong umiyak. Hindi masisiyahan si Lolo Alberto kapag nakita niya kayong malungkot. Hindi ko lang maiwasan na maglabas ng sama ng loob, iha. Alam mo ang mga ginawa ko, magkaroon lang ng sapat na lakas para tumagal pa ng ilang taon, hindi ba? Kung hindi mo mamasamain, Alfonso, anong ikinamatay ni Lolo Alberto? Binarang siya ng mga natitira niyong kadugo, Lola Rita. Matagal na pong lumuwas si Ben sa Maynila para bantayan ka sa lahat ng iyong mga galaw. Ano? Totoo ba yan, iho? Totoo po ang sinasabi ko. Para sa katibayan, heto ang mga itsura nila.
Ipinakita ni Alfonso sa amin ni Lola ang larawan ng 2 taong nais na sumira sa buhay niya. Ang 2 taong akala ko mabait at hindi magkakilala pero magkadugo pala, sina Iya at Kuya Ben. Kilala ko ang 2 ito. Tenant namin ang isa, habang ito namang babae ay kaibigang matalik ni Ava. Totoo yan, Alfonso. Kung gayon, Lola, nilinlang nila tayo. Ang ating bahay, ang mga mahalaga kong gamit. Kailangan mapaalis ko si Ben sa bahay ko. Walang ya. Bakit niloko ko ni Iya? Ibig sabihin matagal na niyang ginagawa ang bagay na ito. Matagal na niya tayong niloloko. Lola Rita, kumalma po kayo. Makakasama sa inyong kalagayan ng sobrang lungkot. Hayaan niyo kami na ni Avam bumalik sa bahay ninyo. Pangako, poprotektahan ko mga bagay na pinahahalagaan niyo ni Lolo. Maraming salamat, iho. Hindi ko akalain ganun na lang kung magmalasakit ka sa akin. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Lola, nangako ako kay Lolo Alberto, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Magagawa kong depensa ng lahat ng meron kayo. Natitiyak ko, wawasakin nila ang lahat ng kagamitan ko para hindi ko na sila malabanan pa. Ganyan sila katuso. Huwag kayong matakot, nandito naman ako. Saka bago pa man namatay si Lolo, tinuruan niya na po ako sa mga kaalamang meron din kayo. Tumango si Lola Rita at binigyan ng basbas ang aming pag-alis ng mga sumunod na araw. Kailangan naming itago si Lola Rita dahil siya ang kailangan ng 2 nagpapanggap at nakipaglapit sa buhay namin. Elementarya lamang ako nang makilala si Iya. Paanong wala akong napapansing kakatwa sa mga kinikilos niya? Pagdating sa bahay, tahimik lang kaming dumaan sa likurang bahagi ng tarangkahan. Halos hindi kami humihinga ni Alfonso habang pinakikiramdaman ng paligid. Sa may kusina, naririnig kong nagtatawanan sina Kuya Ben at Iya. Iiyak ang matandang yon pagdating niya. Wala nang lalaking pinakamamahal niya. Nabarang ko na eh. Magaling kapatid. Alam ko naman na kaya mong gawin yun eh. Ayaw ka nga lang pagkatiwalaan ni Mama, kaya nga pinatakas na kita sa bahay natin para mauna kang makipaglapit sa ampon ni Rita. Isa pa yun, tatanga-tanga din eh. Hindi ko nga alam kung nagbabait-baitan lang ba siya o sadyang nahihibang na siya sa kakasuporta sa lola niyang hilaw. Huwag mo nang alalahanin si Ava. Madali lang madispatcha ang babaeng yun. Nakakuha ka ba ng mga gamit niya? Hindi pa nga eh, nakalakang kwarto niya. Pati na rin ang silid ng matandang hukluban, sarado rin. Huwag kang mag-alala. Bubuksan ko yan mamaya. Mukhang matatagalan pa ang 2 sa probinsya. Malamang magluluksa pa sila, ngangawa pa. Tapos marami pang kaartihan sa katawan bago pa ipalibing ang matandang binarang mo. Gigil na gigil ako sa aking mga narinig. Hindi ko akalaing sa lahat ng kabutihang naibigay ni Lola sa 2 taong ito, balak pa nila kaming traidorin at saktan. Aktong susugod na ako nang basta na lang akong hinawakan ni Alfonso sa braso. Huwag kang sumugal, Ava. Kapag nalaman nilang narinig mo ang lahat ng sinabi nila, hindi ka na talaga aabuti ng umaga. Kita mo nga, hinahanapan ka nila ng mga gamit nang mabarang na habang maaga pa. Hayop talaga ang Iya na yan. Nagtiwala ako sa kanya. Tinuring ko siyang kapatid. Tapos malalaman ko, plano pala nila ang lahat. Hayaan mo na. Gagawa na lang tayo ng paraan para maitaboy natin silang 2. Basta wag na wag kang susugod. Maaalarma sila agad at baka mabiyag tayo. Pasensya ka na, Alfonso. Nakakaawa lang kasi si Lola eh. Inabuso siya ng mga taong hindi naman niya personal na kilala. Halika, kailangan na muna nating umalis dito pansamantala. Kailangan natin ng maayos na plano para mapaghiwalay natin ang 2. Saka tayo susugod para mapaalis sila sa bahay ni Lola Rita. Pumayag ako sa pinayo sa akin ni Alfonso. Mabilis naman kaming nakaalis nang walang nakakapansin sa amin. Dinala niya ako sa isang maliit na apartment na aniya, tinutuluyan niya noong minsang maligaw siya sa palengke at makatagpo niya ako. Halika, Ava. Pasok ka. Maraming salamat, Alfonso. Kailan ka lang namin nakilala ni Lola, pero todo nang malasakit mo sa amin.
Kasiyahan ko na ang tumulong sa kahit na sino noon pa man. Saka walang karapatan sina Ben at Iya na gawin kay Lola Rita ang ginawa nila sa lolo ko. Gagante ko sa hindi nila inaasahang paraan. Medyo hindi malinaw ang nalalaman kong nakaraan ni Lola eh. Ikaw ba alam mo? Base sa kwento ni Lolo na alam ko, dati na raw silang kinasangkapan ng kanika nilang pamilya para magsagawa ng mga hindi kaaya-ayang gawain sa mga tao. Bibigyan nila ng nakamamatay na karamdaman ng mga tao kapalit ng pera. Ibig bang sabihin yan? Mga bayaran silang mambabarang? Oo, simula pa sa mga ninuno nila ang kaalamang yun. Kaso lang, hindi ginusto ni na Lolo at ng nobya niya ang gumawa ng mga ganitong klaseng bagay. Nagmamahalan sila. Natatakot na kapag nagpatuloy ang masasamang gawain nila ay bumalik sa kanila ang karma. Nagpas siyang magtanan ng dalawa. Kaso lang, noong araw na sasakay na sila ng tren, nagkagulo dahil may nakapagsabing paalis na sila ng bayan. Sa galit ng mga tao, tinugis nila sina Lolo at Lola. Grabe naman pala ang pinagdaanan nila. Kung tutuusin wala silang kasalanan. Napilitan lang silang gawin ng mga bagay na labag sa kanilang kalooban. Kaya nga nagkahiwalay sila eh. Ano nang sumunod na nangyari? Piniling magpaiwan si Lolo. Ginawa niya yon para mailigtas si Lola Rita at makatakas ng tuluyan. At nabubuhay sila sa pamamagitan na lang ng sumpaan. Kaya hindi sumusuko si Lola at patuloy pa rin sa paghihintay kay Lolo Alberto. Tama ka. Dapat nga makikipagkita na si Lolo kay Lola. Kaso lang, ayun, nagkasakit siya ng maluba. Hindi na niya kinaya pa ang karamdaman kaya siya pumanaw. Kawawa naman si Lolo Alberto. Hayaan mo Alfonso, kahit hindi ko personal nakilala si Lolo, gagawin ko ang lahat maipaghiganti ko lang sila nila Lola. Kasama mo ako dyan. Kaya ngayon, kailangan natin maghanda para maatake natin sila. Habang inilalatag ni Alfonso ang plano, hindi ko maiwasang manghinayang sa naging pagkakaibigan namin ni Iya. Sobrang okay naman kami, nagkakaintindihan at nagdadamayan. Pero bakit ngayon biglang ganito? Malalaman ko na magkapatid pala sila ng tenant namin na lantarang ipinaalam sa akin ang interes niya sa mutyang hawak ng mga mambabarang. Paano ko dedepensahan si Lola laban sa kanya? Mabuti na lang may kaalaman si Alfonso sa kakayahang meron si na Lola. Nang gabing yon, sinaksihan ko ang kanyang paghahanda sa orasyon. Nakalatag ang mga itim na kandila sa palibot ng isang hugis bituing guhit. Nakaupo si Alfonso sa gitna, tila ba abala sa pagdarasal at pag-usal ng hindi ko maintindihan ng mga orasyon. Maya-maya pa, itinaas niya ang kanyang kamay at namangha ako nang makitang may hawak pala siyang papel. Nakasulat doon ang mga pangalan ni Iya at Ben. Ito ang isa sa pinakamagandang lamang natin sa kanila, Ava. May alam tayo sa pagkatao nila kahit papano. Samantalang sila, hindi ito alam. Ang ginagawa mo bang yan, barang na? Oo, at sisiguraduhin ko sa'yo na bukas magiging kwento na lang ang dalawang yan. Basta ang sakin lang, ayoko nang maghintay ng matagal. Kailangan nating matalo ang dalawa sa lalong madaling panahon. Sisimulan ko na ang orasyon. Paano ko? Anong gagawin ko? Wala kang kailangang gawin kundi ang maghintay lang, Ava. Susubukan kong gambalain ang kanilang pagtulog para mabawasan ang kanilang kapangyarihan. Sana talaga matapos ng kaguluhang ito para makabalik na kami ni Lola Rita sa bahay namin at maparusahan na ang dalawang nanlamang sa lolo mo. Mangyayari yan, Ava. Huwag kang mag-alala. Lahat ng kasamaang idinulot sa kapwa ay may kapalit, may karma. At sisiguraduhin kong hindi nila makakaya ang bigat nito kapag dumating na sa kanila. Nakita kong nagdasal ng taimtim si Alfonso at ipinatak ang kandila sa mga pangalan ng dalawang nais niyang saktan. Ilang sandali pa, muli na namang bumulong ng panibagong orasyon si Alfonso hanggang sa mapansin kong humangin ng malakas. Kakaiba ang malamig na hangin yun. May kasamang tinig ng isang nilalang na hindi ko lubos akalaing maririnig ko. Buo ang kanyang boses, mababa at mula sa ilalim ng hukay. Hindi ko alam na ganito pala kasindak-sindak ang pambabarang. Para din siyang si Lola Rita. Nakakatakot.
Gustuhin ko mang magtanong kung sino yon, alam kong wala pang tamang oras para malaman ko ang mga bagay na nakikita ko. Nanatili na lamang akong tahimik hanggang sa hindi ko matiyak kung pinaglalaroan ba ako ng imahinasyon ko o ano. Nanlisik ang mga mata ni Alfonso hanggang sa bumalasik ang ekspresyon ng kanyang muka. Tila ba nais na niyang umatngat ng tao. Kalaunan, may mga naririnig pa akong bulungan ng mga boses sa ere. May babae, lalaki, bata, matanda at boses paos na hindi ko matiyak kung tao pa ba. Napaatras na lang ako at nahiga sa kama. Hinayaan ko siyang gawin ang kanyang trabaho. Hindi ko tuloy na malayang nakatulog na ako. Nagising ako sa mahinang yugyug sa aking balikat. Nang dumilat ako ay maliwanag na at nasilayan ko kagad ang mukha ni Alfonso. Nakangiti. Alfonso, ang aga mo namang nagising. Hindi ba't huli ka na ring natulog? Hindi naman ako natulog eh. Gusto ko lang sanang ibalita sa'yo na tagumpay ang ginawa kong pagbarang sa 2 taong nasa bahay ninyo. Talaga? Ano na ngayon ang plano natin? Maghihintay lang tayo ng ilang araw. Pagkatapos, bigla tayong pupunta sa bahay. Alam ko may sakit na sila sa mga oras na yun. Gugulatin natin sila. Sige Alfonso, nananabik na akong gawin ng bagay na yan. Ano kaya ang magiging itsura ni Iya at Kuya Ben kapag nalaman nilang matagal na nating alam ang ginagawa nila? Sigurado ko magugulat sila. Pero hindi tayo magpapakita kagad sa kanila. Magtatago na muna tayo, makikiramdam. Hanggang sa matiyak na nga nating pwede na silang lapitan kung kailan mahina na sila. Saka tayo aatake. Pero gagawin lang natin yun kapag nanlaban sila. Sige, maghihintay ako sa mga sasabihin mo. Ang mabuti pa, mag-almusal na muna tayo. Ako na ang maghahanda. Mukhang marami namang laman ng ref mo eh. Salamat ha. Lumipas sa mga oras na wala kaming nababanggit patungkol kina Iya at Ben. Parang sinasadya din ni Alfonso na wag na muna namin silang atupagin. Kaya ibinaling ko ang atensyon ko sa pagbabasa sa librong nakita ko sa mesita. Natuwa ako sa takbo ng kwento kaya hindi ko na namalayan ang oras. Nakatulog ako sa pagbabasa ng gabi na. Nagtaka ako dahil tahimik ang paligid. Sinubukan kong hanapin si Alfonso pero wala siya sa paligid. Hanggang sa mabasa ko ang sulat na iniwan niya sa mesang kainan. Nanlaki ang mga mata ko nang malamang nagpunta siya sa bahay ng nag-iisa. Delikado raw para sa akin ang sumama sa kanya. Bakit ako iniwan ni Alfonso? Usapan namin na magkasamang pupunta. Hindi pwede to. Kailangan ko siyang sundan kahit ayaw niya. Nanginginig kong wika. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa labasan at pumara ng masasakyan. Mabuti na lang kaagad akong nakasakay. Tahimik na tahimik sa bahay namin ni Lola nang makarating ako doon. Para maiwasan na rin ang anumang iskandalo, sa likod bahay ako dumaan at palihim na minatyagan si Kuya Ben na noon ay umuungol na palabas naman ng bahay. Para hindi ako makita, dali-dali akong nagtago sa mayabong na halamanan. Bakit ganito? May mga mutya na akong pinangangalagaan. Bakit tinablan pa din ako ng karamdaman? Kuya, tulungan mo ko. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Hayop na Alfonso na yan. Akala niya, nagtagumpay na siya. Kuya, ang tiyan ko! Bakit ba kasi hindi natin mabuksan ang kwarto ng matandang hukluban? Alam kong nasa loob ang mga gamot na pwede natin gamitin para gumaling. Anong ibig sabihin ng kinikilos nila Kuya Ben at Iya? Kung tama ang pagkakarinig ko, marahil si Alfonso nga ang may kagagawa ng pagkakasakit nila. Hayop talaga ang Alfonso na yan. Paano niya nagawang palakihin ng ganito ang tiyan ko? Ano kuya, puputok ba to? Tumahimik ka nga, Iya. Ang ingay-ingay mo eh. Paano ako makakapag-isip ng tama kung ganyang dada ka ng dada? Palibhasa kasi, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Bakit? Ikaw ba? May intindihan ang nangyayari sa akin? Napalipat ang tingin ko kay Ben na noon ay punong-puno ng pangangati sa katawan. Nagsusugat na ang mga ito at nagdurugo na. Halos hindi ko masikmurang pagmasdan ng pamamaga ng kanyang muka kaya iniwas ko na lamang ang tingin ko sa kanya.
Sa bandang madilim at ibaba ng bahagi ng balkonahe, may natanaw akong bulto ng isang lalaki. Alam ko na kagad na si Alfonso yon. Malamang isinasagawa na niya ang plano namin na nakakainis mang isipin, siya lang ang gumagawa. Nasaan ang mga gamit mo sa pambabarang? Kailangan magantihan natin si Alfonso. Barangin mo siya, Iya. Sa ganitong sitwasyon ko, kuya, nakikita mo naman siguro na nahihirapan ako. Hindi ko kayang sakyan ang lahat ng gusto mo ngayon. Sira ka ba? Paano tayo makakawala sa sumpa ng mambabarang? Mamamatay tayo sa sitwasyong to. Kasalanan to ni Ava eh. Kung hindi niya itinago sa akin ang kakayahan ng matandang hukluban na si Rita, malamang napatay ko ng matandang yun dati pa. May kapalpakan ka din. Dahil sa'yo kaya nagawang itago ni Ava ang tunay na kakayahan ni Rita. Tingin mo ba magtitiwala yun sa'yo? Huminga ako ng malalim, pilit na iniintindi ang mga pangyayari. Sa bandang huli, pinili kong lumabas para magpakita sa kanila. Labis ang pagkagulat ni Alfonso mula sa kanyang pinagtataguan. Sinusubukan niya akong mapaatras pero hindi ako nakinig. Wala din naman akong balak na makinig sa kanya. Hindi ko alam na ganito pala kayo kasama. Bes? Ava, nandito ka na? Nasaan si Lola Rita? Itigil niyo na ang pagpapanggap. Matagal ko nang alam ang ginagawa niyo. Matagal ko na ring alam na balak niyo kaming patayin. Alam mo na pala bakit parang kalmado ka pa? Kasi alam kong may dahilan kung bakit gusto niyong gawin ang mga bagay na ito. Bakit nga ba, Kuya Ben? Tinanggap ka namin ng maayos sa bahay ni Lola Rita. Binigyan ka ng maayos na mahihigan kahit na hindi ka pa naman talaga nakakabayad ng upa. Hinayaan ka ni Lola na gumamit ng mga kagamitan sa bahay ng walang limitasyon. Tuwang-tuwa pa nga siya nang makitang tumutulong ka sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit Wala kang karapatang husgahan ako. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan namin ng kapatid ko. Kaya nga ang sabi ko, ipaintindi nyo, hindi ba? Sa pagkakaalam ko pa naman kadugo nyo si Lola. Bakit nyo nagawa sa kanyang bagay na ito? Bakit kailangan nyo siyang pasakitan? Nagtatanong ka pa kung bakit? Dahil siyang dahilan kung bakit naging miserable kami ngayon. Ipaliwanag nyo nga ng maayos. Sa paanong dahilan ba? Pinatay ng mga tao ang mga magulang namin dahil kagagawan ni Rita at ni Alberto. Ang mga magulang namin ang nagbayad ng kasalanan nila sa mga tao. Hindi totoo yan, Kuya Ben. Oo at ampun lang ako ni Lola Rita. Pero alam ko kung ano ang tunay na pinagdaanan niya. Hindi niya gustong mambiktima ng tao. Napilitan lang siya dahil ayaw siyang tantanan ng lolo at lola niyo. Sinusugal nila sila Lola Rita kapalit ang pera. Kaya hindi siya ang tunay na may kasalanan. Sinungaling ka. Dapat sa'yo, pinatatahimik. Sa labis kong pagkagulat, napasigaw ako nang makita si Kuya Ben na pasugod sa akin at balak na sana akong suntukin. Kaso lang dumating si Alfonso at hinarang ang papatamang kamao sa aking muka. Nagulat si Ben at hindi kagad nakabawi. Maya-maya lang, si Alfonso naman ang nanuntok sa kanya. Tinamaan sa panga si Kuya Ben. Ang lakas ng loob mo saktan ako! Mambabarang ka! Sino bang nauna? Ha? Ikaw naman, di ba? Pinatay niyo ang lolo ko. Sa tingin mo ba, mapapatawad ko kayo? Gumaganti lang ako sa inyo. Dahil sa inyo, maaga kaming naulila. Hindi man lang namin naalagaan ang mama at papa namin. Hindi man lang nila kami nakitang tinupad ang aming mga pangarap. Lahat nawasak sa isang iglap. Tama na! Masakit na ang tiyan ko! Tingin ko sa tiyan ni Iya ay puputok na. Tuloy naglaho ang galit ko sa babaeng minsan ay tinuring kong kaibigan. Kaagad ko siyang inalalayan at pinaupo sa isang parte ng hagdanan sa may balkonahe. Anong gagawin mo? Gaganti ka ba sa akin, ha? Ano, papatayin mo na ba ako? Sige, Ava, gawin mo para naman maiganti mo ang lola mong masahol pa sa hayop. Alam mong hindi ko magagawa sa iyo yan. Kahit kailan hindi ko pinangarap na maging masama sa harapan ng maraming tao. Hindi ko na talaga kaya.
Kuya Ben, Alfonso, pakiusap, tama na yan. Iligtas muna natin si Iya. Maawa naman kayo. Natataranta kong sigaw, kaya gayon na lang ang paghinto nila sa kanilang ginagawa. Kaagad kong tinakbo ang lugar kung saan ko nakita si Alfonso kanina. Marahil naroon ang mga gamit niya at pwede kong pakialaman para naman matigil na ang pagdurusa ni Iya. Kaso lang, sabay na huminto sa ginagawa ang dalawang lalaki. Naririnig ko silang nagsisigawan. Ava, wag mong hahawakan ang mga gamit ko. Baka lumipat sa iyo ang sumpa. Hayaan mo siya. Nang matikman niya naman ang sakit ng aming ganti. Napakahayop niyo talaga. Sa tingin niyo ba matutuwa pa si Lola Rita? Oras na sinaktan niyo ang pinakamamahal niyang ampon. Ava, huwag mo nang gagalawin ang mga nakalagay dyan. Ngayon ko napatunayan may mabuti kang puso. Huwag mo nang sayangin ang buhay mo para sa taong kagaya ko. Hindi naman ako naging totoo sa'yo eh. Hayaan mo na akong mamatay. Kahit papano kaibigan kita, Iya. Hindi ako papayag na mapahamak ka. Lumapit ako ng tuluyan at nakita ang mga nakasinding mga kandila. Ang dalawang manika naman na nagre-representa kina Iya at Kuya Ben ay nakababad sa isang plangganang may lamang hindi ko matiyak kung anong klaseng likido. Kulay berde yun at marahil ay nakakapaso. Dadamputin ko na sana ang mga yon nang marinig ko ang atungal ni Kuya Ben. Para bang salitan lang ang nararamdaman nila ng kapatid niya. Hindi ko alam kung anong klaseng mahika ba ang taglay ni Alfonso pero ngayon ko nasisiguradong malala ito at nakakatakot. Alfonso, nakikiusap ako. Alam kong magkagalit kayo ni Kuya Ben at Iya, pero sana naman kausapin natin sila ng maayos. Magpaliwanagan tayo. May pinagsamahan na kami ni Iya eh. Kumpara sa kanya pagpapanggap lang ang pakikipagkaibigan niya sa akin, naging totoo naman ako sa kanya. Ava, Iya, minahal kita ng parang tunay ko ng kapatid, kaya malulungkot ako kahit ano pa man ang mangyari sa'yo. Huwag mo sanang isipin na nagpapabilib lang ako dahil hindi ko magagawang isakripisyo ang buhay mo para sa larong ito. Ang nangyari sa nakaraan, parte na yun ng noon. Hindi na natin dapat pa dinadala sa ngayon. Bakit ba kahit inapi na kita, napakabait mo pa rin sa akin? Nakukonsensya tuloy ako sa lahat ng ginagawa ko. Huwag mo nang isipin yon, Iya. Ang mabuti pa, kumbinsihin natin sila na magbati na. Alam ko naman na magagawa pa nating ayusin ang lahat ng ito eh. Sa bagay, tama ka. Maaayos pa natin ang mga naging pagkakamali natin. Ang mahalaga, magkapatawaran tayo. Niyakap ko si Iya sa kabila ng katotohanang nahihirapan na siya sa kanyang karamdaman. Mabuti na lang nahinto na ang pagsusuntukan nila Kuya Ben at Alfonso. Iika-ikang lumapit si Kuya Ben sa amin kasama si Alfonso. Siya na ang humarap sa ginawa niyang altar at umusal ng orasyon para matanggal na ang barang na iginawad niya sa magkapatid. Ang bilis ng pag-usal niya ng mga kataga na halos dumugo ang ilong ko sa pag-intindi. Gayunpaman, nakita kong dahan-dahan ng gumaan ang pakiramdam ng dalawa. Akala ko ang pambabarang ay nagagawa lang sa panahong hindi nakaharap ang mga binarang sa nambabarang. Pero sa sitwasyon ng magkapatid, nagmistulang albularyo din si Alfonso na ginamot ang sarili niyang ginawad na karamdaman sa dalawa. Alam ko medyo mabigat pa ang inyong katawan makalipas ang 3 araw. Pero huwag kayong mag-alala. Nabawi ko na ang binigay kong karamdaman. Kahit galit ako sa inyo, hindi ko magawang tanggihan si Ava sa kanyang pakiusap. Salamat, Alfonso. Kuya Ben, ano po ba talaga ang nangyari? Kwentuhan mo naman kami nang sa gayon maintindihan namin. Alam na naming kilalang mambabarang ang Lola Rita at Lolo Alberto noong araw. Ginamit sila ng kanilang mga magulang para magkapera. Kaso lang, umayaw na sila ng mag-ibigan at nagpasyang magtanan. Habang ginagawa yun, nagkakagulo ang kanilang mga magulang. Pati na ang mga taong naapektuhan ng kanilang pambabarang ay naghangad ng paghihiganti laban sa kanila. Lumipas sa mga taon, nagkapamilya ang kapatid ni Lola Rita, nagkaanak, at siya ang magulang namin ni Iya. Nakilala siya ng mga kaanak ng naapektuhan sa kasamaang ginawa nila noon. Saktong kapapanganak pa lang ni Mama kay Iya,
Nang sugurin kami ng mga hindi namin nakikilalang lalaki, wala akong nagawa para iligtas sila. Ibig mo pong sabihin, pinatay sila kahit matagal na panahon nang nakalipas? Oo, hindi naman nakakalimot ang mga tao. Nagtanim sila ng sama ng loob. Ang dapat sana na maparusahan ay sina Lola Rita, na ibaling kina Mama at Papa. Patawad po kuya, hindi namin alam. Tsaka kahit huli na para magpaliwanag, gusto ko pong sabihin na sapilitan lang ang ginawa nila lolo at lola para sa kanilang mga magulang. Para sa mga lolo at lola nyo sa tuhod na siyang pumilit sa kanilang gawin ng mga bagay na yon. Ako naman, gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawa ko. Pumasok pa ako sa bahay ni Lola Rita nang walang paalam. Ayos lang yon, Iya. Mga apo naman kayo ni Lola Rita eh. Kaya maiintindihan niya ang mga nagawa ninyo. Kailangan nating humingi ng tawad kay Lola, kuya. Wala naman talaga siyang kasalanan sa atin eh. Ang pagkakamali lang ng mga taong nang atraso sa atin, sina Mama ang pinaghigantihan nila. Tama kayo mga apo, at alam kong mahihirapan na kayong patawarin ako. Nagulat kaming lahat nang dumating si Lola Rita at mukhang nabawasan na ang lungkot sa kanyang mga mata. Parang milagro dahil ang barang na iginawad ni Alfonso ay kay bilis na naglaho nang siya na ang umusal ng dasal. Kay bilis na lumiit ang tiyan ni Iya na ikinaiyak ng aking kaibigan. Maski ako walang masabi. Alam ko naman na magiging okay ng lahat dahil nagkasundo na sila. Bigla akong niyakap si Lola. Oo at ampun lang ako. Pero sa aming apat na kabataang naroon, ako ang pinakamalapit kay Lola. Tama na ang iyakan at drama. Halika kayo mga apo. Pumasok tayo sa bahay. Sa tagal kong naghintay kay Alberto, hindi ko naranasang magkapamilya. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng may apo. Baka naman pwedeng kayo na muna ang alagaan ko ngayon? Opo naman Lola. Gusto rin po namin kayong makilala. Bago po ang lahat, Lola, gusto kong humingi sa inyo ng pasensya. Alam ko pong laging masama akong apo. Ako pa naman sana ang panganay, pero masahol pa ako sa batang kinakailangang gabayan. Iho, lahat naman tayo nagkakamali. Pwede tayong magsisi at magbago para naman maituwid natin ang nagawa nating hindi naman dapat. Nagyakapan kaming 5 dahil sa sinabi ni Lola. Hindi ko akalain na may mas ibubusilak pa pala ang puso niya para sa lahat ng apo niyang nagkamali. Susunod na sana ako sa kanila papasok ng bahay nang may maalala ko. Ay, Lola, teka lang po. May nakalimutan akong itanong sa inyo. Paano pala kayo nakarating dito ng mag-isa? Iha, matanda lang ako pero hindi ako lumpo. Oo naman at kaya ko pang sumakay ng tren ano? Tsaka may pera naman ako para sa pamasahe. Kayo talaga? Wala kayong tiwala kay Lola? Malay natin, gumamit siya ng lumilipad na walis, hindi ba? Tawanan ang naging sagot namin sa kanyang sinabi. Pumasok na nga kami at nagsalo-salo. Naging masaklap ang gabing yon pero kahit papaano, naging pinakamasaya na din dahil nagkaisa na ang lahat ng apo ni Lola at nagkasundo na. Makalipas ang ilang araw, naging maayos naman kahit papaano ang aming pagsasama. Tuluyan nang gumaling sa kanilang karamdaman sina Kuya Ben at Iya. Naghilom na ang kanilang mga sugat at wala nang nakakahindik na bukol sa kanilang mga katawan. Magkakasabay pa na umuwi kaming lahat sa libing ni Lolo Alberto. Kaso lang, may natuklasan akong hindi ko alam kung masisindak ba ako o matutuwa. Nalaman ko kasi yon nang pumasok ng walang paalam sa kwarto niya sa bahay nila Lolo Alberto. Nahindik ako nang makita ang dalawang magkatabing kabaong. Nakahimlay na si Lolo Alberto, tila hindi man lang naaagnas ang kanyang katawan. Si Lola naman, nahuli kong naghahanda na rin at papahiga na sa kabaong na nakalaan naman para sa kanya. Bakit niya ito gagawin? Hindi pa naman siya patay. Lola Rita, ano pong ibig sabihin nito? Iha, pasensya na kung hindi ko nasabi ang lihim kong ito sa'yo. Pero siguro nga, kailangan mo na itong malaman. Ano po yun? Aalis ako, apo. Sa malayo. Sana payagan mo ako.
Lola, wala naman po akong magagawa kung iiwan niyo kami. Pero ano pong karapatan kong pigilan kayo? Ampun niyo lang naman po ako eh. Diyan ka nagkakamali, Apo. Hindi ka basta kung sino-sino lang na inampun ko. Nung magkahiwalay kami ng Lolo Alberto mo, buntis na ako. At ang batang yon ay ang nanay mo. Ang nanay mo naman mag-isa kong pinalaki hanggang sa magkapamilya din siya at maipanganak ka. Ikaw ay tunay kong apo, iha, at pinutunayan mo sa akin ang tunay na kabutihan ng puso mo. Iiwan ko sa iyo ang lahat ng ito. Lola, bakit ngayon mo lang po sinabi ang lahat ng ito? Kung kailan iiwan mo na ako, bakit kailangan mong gawin ito? Matagal ko nang hinanga dito, iha. Hayaan mo na akong makasama ang lolo mo. Sa paroroonan ko, makakasama ko na sila ng nanay mo. Balang araw maiintindihan mo rin ako. Bigla niya akong hinawakan sa braso kaya maluha-luha akong napatitig sa kanya. Nagahol ako sa oras dahil wala na kaming panahon ni Alberto na magsama sa mundong ito. Pero nariyan si Alfonso, iha. Ang nanay niya ay anak ng lola niya sa ibang lalaki. Kaya hindi kayo magkadugo o magkamag-anak. Ipagpatuloy niyo ang aming naudlot na pagmamahalan. Ipangako mo yan, ha? Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, Lola. Nasasaktan ako. Ngiti lang ang sinagot sa akin ni Lola. Maging sa paliwanag niya ay gahol na rin siya ng oras pero nirespeto ko ang lahat ng yun. Lumabas ako sa kwarto at umiyak ng umiyak. Hanggang sa dumating sina Kuya Ben at Iya na ipinaliwanag sa akin ang mga sinabi sa kanilang lihim ni Lola. Kahit papaano, nasaktan man ako ay wala akong nagawa kundi tatagan ng sarili para tanggapin ang lahat. Sa ngayon nagkatuluyan nga kami ni Alfonso. Sa bahay ni Lola sa Maynila kami naninirahan. Isang hiwaga pa rin ang sinabi ni Lola na aalis siya dahil nang balikan ko siya ilang oras matapos ang kanyang pamamaalam ay pumanaw na siya. Masakit man, nagpakatatag ako kasama si Alfonso sa aking tabi. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po ito tapusin, gusto kong mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kina Ma'am Jean Lopez mula sa Tibiao Antique, Miss Marian Delta Fuente mula sa Kuwait, Ma'am Hadigia Matala mula sa Oman Muscat, Miss Leonora Mandigma from Cabuyao, Laguna, Ma'am Elizabeth Panuncial na nag-birthday po noong June 2 mula po sa Abu Dhabi, Miss Glenda Gilyado from Malaysia, si Sir Joshua Marange at sa mami niyang laging nakikinig na si Miss Yasmin, Miss Gemma Iliagas from Butuan City, Ma'am Angelina Ignacio na always listening daw po from California, Sir Ricardo Ado at sa kanyang mama na nakikinig daw po palagi at si Miss Aisel Gregorio na nag-comment sa silosang asawa na hindi raw po kumpleto ang kanyang araw kapag hindi nakinig ng kwento sa ating channel. Naku, maraming salamat po ma'am. At kay Mr. and Mrs. Danilo Katigan from Barangay Pasong Tamo, Miss Jennifer Juan, Carmi Kayabyab na silent listener daw po at kay Sir Lito Estalano. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa susunod po ay sisikapin kong mabanggit ang mga pangalan ng mga nagpapa-shoutout sa ating channel. Muli ako po si Miss Winnie na lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.